Narito na ang mga ulo ng mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Mga pamilyang naapektuhan ng itinatayong PNR South Long Haul Project sa Laguna, binigyan ng pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan sinibak dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang flood control project. Halos 4,000 residente sa Bangsamoro nakakatanggap ng tulong medikal sa kaarawan ni Pangulong Marcos. Ito ang PNA Headlines. Ako si William Theo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes ang pamamahagi ng 1,099 na bahay sa San Pablo City, Laguna. Para ito sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtatayo ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Ang pabahay na tinatawag na St. Bart's Southville Heights Housing Project ay ipinatutupad ng National Housing Authority or NHA. Bawat pamilya ay nakakatanggap ng isang row house na may sariling koneksyon sa tubig at kuryente at nakatayo sa 40.5 square meter na lote. May mga tinatayo ring pasilidad tulad ng elementary school, daycare center, health center, livelihood training center, covered court, palengke, tricycle terminal at material recovery facility. Pinondohan ng Department of Transportation ang pabahay sa halagang 769 million pesos at natapos ang proyekto nitong Hunyo ng taon. Sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang programa ay sumisimbolo ng bagong simula para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga infrastructure projects ng gobyerno. Giit niya, ang housing project ay hindi lang pagtatayo ng bahay kung hindi pagbuo ng komunidad. Dagdag pa niya, prinsipyo ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program na magbigay ng pabahay na may dignidad kung saan walang iwanan, walang isinisantabi at walang pinapabayaan. Ang PNR South Long Haul Project ay may habang 577 kilometers at 33 stations ng tren mula Metro Manila hanggang Legazpi City sa Albay. Nasibak sa pwesto ang tatlong opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways dahil sa pagkakasangkot nila sa maanumalyang flood control project. Pinatanggal ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pwesto sina Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza at Accountant Juanito Mendoza. Nahatulan silang guilty sa mga kasong administratibo na may kinalaman sa mga iniimbestigahang proyekto sa Bulacan na nagkakahalaga ng ilang bilyong piso. Bukod sa pagkakatanggal sa pwesto, disqualified na rin silang magtrabaho sa gobyerno. Maaari pa rin silang masampahan ng iba pang reklamo, sibil or kriminal. Noong nakaraang linggo, pinadismiss ni Dizon sa pwesto si dating DPWH Bulacan 1st DEO Chief Henry Alcantara dahil din sa kasong administratibo. Sa hiwalay na pahayag, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes na walang palalampasin ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon sa mga hinihinalang katiwalian sa mga flood control project. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Marcos na walang kikilingan o tutulungan ng ICI kung may kailangang managot sa issue. Dagdag ng Pangulo, kumpara sa investigasyon ng Kongreso ay walang koneksyon sa politika ang mga miyembro ng ICI maliban sa consultant na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sinabi ito ng Pangulo matapos idiin ni Navotas Representative Toby Tiangco, sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co sa mga anomalya. Ang bagong tayo na ICI ay pinangungunahan ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. kasama ni na dating Public Works Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo ng SGV and Company.
Halos 4,000 individual sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM ang nakakatanggap ng serbisyong medikal sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Sabado. Isinagawa ang Ministry of Health or MOH ang handog ng Pangulo serbisyo sapat para sa lahat sa pangunguna ni BARM Health Minister Dr. Cadil Sinolinding Jr. Layunin nito na magbigay ng serbisyong medikal gaya ng medical consultations, immunizations, laboratory services, surgical procedures, chest x-rays at marami pang iba. Nagpamahagi rin ang MOH ng mga reading glasses, medicines, wheelchairs, walking canes, walkers at hygiene kits. Kasama rin ng MOH sa pagbibigay ng serbisyong medikal ang kanilang regional office, iba pang mga health facilities at mga district hospitals sa Maguindanao at Lanao del Sur. Ayon kay Solinding, patunay ang programa na patuloy ang administrasyon sa pagbibigay ng dekalidad na healthcare services sa Bangsamoro. At sa balitang pangkalakalan, tumaas ng 3% ang remittances mula sa mga overseas Filipino workers or OFWs nitong July ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Katumbas ito ng $3.18 billion na mas mataas sa $3.08 billion na naitala noong July 2024. Umabot naman sa $585 million ang perang ipinadala ng mga sea-based overseas Filipinos, habang $2.59 billion naman ang mga land-based overseas Filipinos. Dagdag pa ng BSP, pumalo na ng 19.93 billion ang cash remittances simula January hanggang July ngayong taon na mas mataas ng 3.1% sa kaparehong period noong 2024. Samantala, nananatiling ang bansang United States ang may pinakamalaking pinagmumula ng remittances na sinundan ng Singapore at Saudi Arabia. Nasa 51 billion pesos na halaga ang investment na iuuwi ng Pilipinas sa ganap na meeting sa Osaka, Japan noong nakaraang linggo ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Ang 34 billion pesos na pinakamalaking puhunan ay nagmula sa world's largest karaoke chain na Kushida Holdings Company Limited na planong magbukas ng 300 na outlets sa bansa sa susunod na 10 taon. Bukod dito, naglaan din ng 15 billion pesos na puhunan ang Marubeni Corporation sa industriya ng real estate, financial technology, healthcare at afforestation. Namuhuna naman ng 2 to 3 billion pesos ang Sojitz Corporation sa isang property developer upang mahikayat ang mga kumpanyang nasa industriya ng artificial intelligence, semiconductor design, software at healthcare. Ayon kay Roque, palalawakin ng Mitsui & Company Limited ang kanilang investment sa Pilipinas nang muli nitong pagtibayin ang partnership sa Metro Pacific Investments Corporation at Steel Asia. Dagdag pa ng kalihim, patunay ang mga investment na ito sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng ekonomiya na bukas sa partnership at nagdadala ng kaunlaran. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.